in weakness or trial or pain. There is a faith proof of more worth than gold, so refine me, Lord, through the flame. I will bring praise. I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is our victory and He is here. Patuloy nga natin yung ipalakpak yung ating kamay para sa ating Diyos. Ibigay nga natin yung karapat-dapat na pagpupuri sa Kanya. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I stand. This is my prayer in the harvest. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know what it feels to be emptied again. The seed I will sow. Mga kabataan, sabay-sabay nating awitin, I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory. Isa pa, I will bring praise. I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice and I will declare God is my victory and He is real. Yes, Jesus. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. Let's all sing all of my life. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. Mas malakas natin awitin, all of my life. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to For the last time, all of my life. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise. I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall I will rejoice. I will rejoice. I will declare God is my victory. I will bring praise. And I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory and He is there. Tunay nga na maging desire ng puso natin ang ating Panginoon sa sandaling ito. Patuloy nga tayong dumalangin. Awitin natin itong awit na ito sa anyo ng isang pananalangin na naghahangad na lumapit lamang sa Diyos. Yes, Lord. One thing I desire, One thing I seek, one thing I seek, to gaze upon Your beauty, Your majesty. God of my salvation. God of my salvation, lifter of my
So I pray. So I pray to you. So I pray. So I Sabay-sabay nga natin itaas ang ating kamay para sa ating Panginoon. to you, Lord, your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord. Yes, Lord, we worship you. In the day of trouble. In the day of trouble, you cover me. In the secret place of refuge, Lord, I will sing. So I pray. So I pray to you. Mga kabataan, awit natin. So I pray to you. So I pray to Lord, you. your name. Lord, your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord. Yeah, Yes, yeah. Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Yes. I will sing. And I will seek your face. Yeah. Call upon your name, Jesus. All I want is you, Yes, oh Lord. Jesus. Jesus. I will seek your face. And I will seek your face. Call upon your name, Jesus. All I want is you. Oh, Jesus. mas wala ka sa ating awitin. I will sing. And I will seek your face. Oh, call upon your name, Jesus, and all I want is you. Yes, oh Lord. Oh, Jesus. Jesus. Lord, your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hope, higher than dreams. Mga kabataan, Lord, your name. Lord, your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hope, higher
For the last time, Lord, your name. Lord, your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things. Higher than, yes, Lord, higher than rings. The name of the Lord. Yes, Lord. Bigyan natin yung palakpak na nararapat para sa ating Panginoon. Yes, Lord. We worship you at this moment, oh Lord. Patuloy nga tayong sasamba sa ating Panginoon sa gabing ito. Yes, Lord. Sinasamba. Sinasamba kita, o aking Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Sinasamba. Sinasamba kita, o aking Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Sinasamba. Sinasamba kita, o aking Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Sinasamba kita, o aking Ama, sa Espiritu at sa Isa pa, sinasamba kita. Sinasamba kita, o aking Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Sinasamba kita, o aking Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. ikaw lamang. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa natin awitin, Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita at pupurihin,
last time, aawitan kita. Yes, Lord. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. For the last time, aawitan kita. Aawitan. Aawitan kita at pupurihin, kay buti mo sa akin. Yes, Lord. Ibigay nga natin yung pinakamalakas na palakpak na maibibigay natin para sa ating Panginoon. Yung mas malakas pa. Yes, Lord. Tayong lahat ay sandaling yumuko at tayo manalangin. Tunay nga po, Ama, na napakadakila niyo po sa buhay ng bawat sa amin. Tunay nga po na patuloy niyo po kaming minamahal sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga pagkakamali, at sa kabila po ng hindi pagsunod namin sa inyo. Maraming salamat, Ama, sa pagmamahal na patuloy niyo ipinagkakalob niyo sa bawat sa amin, sa buhay. At nawa nga po, Ama, sa sandaling ito, ihanda niyo po ang aming isip at ang aming puso na makinig at sumunod sa inyong mga salita. Idinadalangin namin, Ama, nakikilos po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin, na hindi po titigil ang pagpapala sa amin, kundi gagamitin niyo po kami bilang instrumento ninyo para maiabot pa ang inyong pagpapala sa ibang tao. Lord, inaanyayahan po namin ang inyong banal na Espiritu na siyang kumilos sa lugar, sambahan na ito, Ama. Na kayo po ang makita, ang kadakilaan nyo ang makita ng tao. Hindi po kung sino ang nagsasalita, kung sino ang umaawit. Dahil tunay nga, Ama, na ikaw lang ang dakila sa lahat ng mga dakila. Ama, maraming salamat po dahil kayo po ay tinawag ninyong anak. At nararapat nga lang po na ibalik po namin yung papuri at pasalamat ng buong buo lamang sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Yan, magandang gabi ulit sa ating lahat. Sa mga bagong dating, yung wala kanina, magandang gabi din sa inyo lahat. March 24 ba ang sunod? March 24 ang sunod nating youth worship service at inaasahan na lahat ng nakadalo dito ay makakadalo ulit sa susunod na youth worship service. Nasaan nga ulit yung first time na makapunta dito? Tasamay. Babalik ka pa ba ate next week? Siyempre daw. Pinapalakpakan yun kasi babalik yun. Diba? Dahil hindi lang tayong lahat ang na-bless dito dahil meron tayong isang kasama na na-bless din. Kahit bagong punta lang siya dito, isang beses pa lang siya naka-attend. Ganun din, bukas, Sunday, 8 a.m. ang start ng worship, inaanyayahan din ang lahat na makadalo ng Sunday School. Tapos, dito naman, 9:15 sa loob ng sanctuary. At
Ganun din, inaanyayahan din yung mga hindi pa nakapag-pre-encounter. Merong pre-encounter next week. Kanina, natapos na yung lesson 1 at saka lesson 2. Kapag naka-attend kayo next week at sa mga susunod pang Saturdays ng pre-encounter, mag-make up na lang sa inyo yung mga cell group leaders nyo. Tama? Ayun. Ano pa ba? May iba pa bang balita? Ayun, may pananambahan din siyempre bukas, katulad ng sabi ko. Ang simula ng worship ay 8 at magsasama-sama na lahat ng kabataan, kalalakihan at kababaihan dito sa sanctuary ng 9:15. Yan. Kilala ba nating lahat kung sino ang magbibigay sa atin ng mensahe ngayong gabi? Sino ang nakakakilala sa magbibigay ng mensahe ngayong gabi? Oh. Hula, dun sa ikaw ating maliit. Ayaw, sige, wag na ikaw. Ikaw ate, kilala mo ba kung sino magbibigay sa atin ng mensahe ngayong gabi? Hindi mo kilala. Siya, bibigyan ko kayo ng clue. Yung magbibigay sa atin ng mensahe, makisig. 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 Binibigyan siya ng congratulations dahil sa isang mabuting pag-lead niya sa simbahang ito. Yan. Kung bibigyan siya ng award sa isang graduation, siya ang class valedictorian. Yan, ang gwapong-gwapang si Pastor Art. Yan. Maniniwala na sana ako, kaso, thank you. Salamat sa Diyos. Okay, mga kapatid, sa ating pagbubulay sa ngayon, nais kong, kung kayo may mga Bible na dala, may Bible po ba kayong dala? Siyempre, may Bible na dala yung iba at yung mas marami ay may dalang puso. Okay, kahit walang Bible, basta dala yung puso. Kung kayo may mga Bible sa bahay nyo, inaanyayahan ko kayong pag-uwi nyo, basahin nyo ito, no? Yung sulat ni Pablo sa Philippians, o Filipos, sa chapter 3, kabanatang 3, talatang 12 hanggang 15. Ito ang sinasabi dyan. Hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat. O kaya'y naging ganap na ako sa halip. Patuloy akong nagsusumikap para makamtan ko iyon. Dahil ito ang layunin ni Kristo, Jesus, nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manglalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayong malalago sa pananampalataya ay magkaroon sana ng ganitong kaisipan. Pero kung hindi ganito ang pag-iisip nyo, ipapaunawa ito sa inyo ng Diyos. Pinagpala na tayo ng Diyos sa pagkakarinig ng mensahe, ng salitang ito. Bago po natin marinig ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito, nais kong tingnan ninyo muna itong videong ito na napakaliit. Yan, lumaki na. Okay, gusto kong tingnan ninyo ito at patayin muna natin ang mga ilaw-ilaw para ma-appreciate natin kung ano itong... Alam ko nakita na ito ng iba sa atin, ano po? Pero panoorin uli natin para mabigyan ng diin ang mensahe ngayong gabi.
Okay. Tayo po'y sandaling manalangin. Magbubulay kami, O Diyos, sa iyong mga salita. Punuin mo po ang aming puso ng iyong presensya, na sa aming pagbubulay, O Diyos, malaman ito ng aming mga diwa, nang sa gayon maging buhay namin ang iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening sa atin lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kabataan. Very good. Sino dito sa inyo nag-aaral? Lahat? Very good. Talaga naman. Sino sa inyo dito ang makakatapos na sa kanilang year? Sa kanilang grade 1? Okay. Sa grade 6? Wow. Sa high school? Sa first year? Sa first year? Iisa lang ang nag-amen na fourth year, ha? Isa lang bang fourth year dito? Yun, dadalawa pala ang fourth year. Sa college? O yun, tatlo, dalawat kalahati. Okay, very good. Alam nyo mga bata, lagi nating nakikita na isang paligsahan ng pag-aaral. Pero kung titingnan natin ang kabuuan ng buhay, ang kabuuan ng buhay, ang totoo nito ay paligsahan. No? Paligsahan ang buhay. Paligsahan, racing, ano? Tama. Isa itong uri ng pagtakbo. Sino sa inyo dito ang marunong, ang pinakamabilis tumakbo? Si Daniel. Ito, mananakbo ito. Oo. Wag na, baka pawisan ito, hindi na makapag-drum mamaya. No? Ang pag-uusapan natin ngayon, mga bata, mga kabataan, ay tungkol sa journey ng buhay, tungkol sa paglalakbay ng buhay. Siguro narinig ninyo ng maliwanag kanina yung kwento ni Pablo tungkol sa kanyang sarili. In fact, yung binasa ko sa inyo kanina, mga kapatid, yun ang ikling summary. May ikli na summary pa, ha? Kasi from time to time, sinasummarize ni Paul ang kanyang buhay. Pero kung titingnan mo yung buhay ni Paul, yung binasa ko sa inyo, iyon ang pinakaikli niyang pagsusumaryo o paglalagom ng kanyang buhay. Na sinasabi niya, patuloy siyang tumatakbo hanggang sa hangganan. Ibig sabihin doon, may mga natapos na siyang yugto ng buhay. Alam niyo yung yugto? Yugto? Mga laps? Na? Lap. Chapter ng kanyang buhay. Na? May mga natapos na siya. Pero sabi niya, hindi pa talaga yun ang tapos. Sino sa inyo ang grade 5? Yun. Hindi pa yun tapos. Kailangan mong mag-grade 6. Di po ba? Sino sa inyo ang third year? Hindi ka pa tapos. Kailangan mong mag-fourth year. Kahit nga yung nag-graduate na ng college, kailangan niya pang magpatuloy. Sa amin mga kapatid, kaming mga pastor, ang sabi namin, nagsisimula ang totoong pag-aaral namin paglabas namin sa seminaryo. No? Natapos ako sa loob ng seminaryo, kung lalagumin ko yung buhay ko sa seminaryo, natapos ko ang seminaryo sa loob ng 7 taon. Pero nang paglabas ko doon, yun ang simula ng totoong pag-aaral ko. No? Nais ko yung ibahagi ito sa inyo mga kapatid. Nung ako'y nasa seminary, kinainggitan ako dahil tinapos ko ang Bachelor of Theology. Supposedly tatapusin ito ng 5 years. Natapos ko ito ng 3 years. Hindi dahil napakatanda ko na. No? Na kinaawaan na lang ako, kaya pinatapos na lang ako, baka ngayon paglabas nito, retirable na ito. Hindi naman ganon. Nang tinapos ko ng 3rd year, kasi talagang ino-overtime ko ang pag-aaral ko noon. Sinasamantala ko yung mga pagkakataon na hindi ginagawa ng iba kong mga kaklase. May mga subjects kasi noon sa college na kinukuha ko rin sa college. Kaya na-accumulate yun na on the 3rd year, no, on my 3rd year, natapos ko yon.
Nagka-college ako noon, nasa seminaryo ako, nagtitake ako, grinant ako ng seminaryong mag-take din at the same time ng Master of Divinity. Yun mga courses na yun ang kinukuha. Kasi ang dream ko noon, tatapusin ko ito lahat. Paglabas ko dito, tapos ito lahat. Wala nang abala sa akin. Alam niyo mga kapatid, by God's grace, nagka-honor ako. Pero kung meron mang nagka-honor na very frustrated sa buhay, ako yon. Na? Ako yon. Ganito yon. Nang ako'y nagtitake na ng final test, pangiti-ngiti sa akin yung isa kong professor, si Dr. Archea. Dahil he was expecting na sa Bachelor of Theology may makakakuha ng highest honor. Na? At ako yung inaay niya doon. Ay ako noon mga bata, mayabang ako. Take ako ng test. Alam niyo, nang pagpatak ng 12, sabi ko sa sarili ko, pagpatak ng 12 na hindi ko pa ito tapos, iiwan ko na ito. Dala ng kayabangan ko eh. Total, nandito naman ako na to take that honor, to finish it, dahil ang tunay na honor sa paglilingkod, yung mga konsepto ng mga rebuilding estudyante, di ba? Ganon ako noon dati. At 12 noon, ipinasa ko yung papel ko. Sabi ni Dr. Archea, tapos ka na ba? Kako, hindi, ayoko nang tapusin. Art, tapusin mo, sayang. Sabi niya. Kako, no, okay na yan, pastor. Sir. Hindi niya ako napilit, umalis na ako. Then, pag alis ko, after several days, sabi niya sa akin, Art, go to my office. I want you to go to my office. Na? Sabi niya sa akin, Art, ito sana ang honor mo. Oh. Nagkaroon ako ng interest. Yan ba sana? Bakit hindi yan, sir? Look at your grade. Sabi niya, look at your grade. Alam niyo, kulang ko lang doon, makuha ko yung highest honor na yon. 0.02. Umuwi ako, galit na galit ako sa sarili ko. Hindi ako makontento. Bakit iniwan ko yung test? 0.02. Nang tinatawag ako sa stage, ngumingit ako pero galit ako sa sarili ko. Okay lang, magtutolerate ko kung 0.2. But it was 0.02. Hindi ko tinapos yung laban. Sabi ko, isa pala sa hindi nakakapagpatapos ng laban yung yabang. Na? Mayabang eh. Minsan yung kayabangan, kaya ko yan tol, nasaksak. Hindi nga natapos. No? Yung mga dare. No? Sa hindi mo kaya ligawan, sa hindi mo kaya niligawan, nabuntis o kaya hindi mo binuntis, hindi nakatapos. Duwag mo, hindi mo kaya mag-cutting classes, napakabanal mo, nag-cutting classes. No? Pagtapos ng klase, puro patok. Patok na patok dahil puro pamatok ang grade. Alam mo yung pamatok? Ganon. Palakol. Na? Puro palakol yung grades. Na? Mga kapatid, ito yung nakakatakot na bahagi. Si Paul, sa kanyang buhay, sabi niya, tumatakbo ako ngayon. May mga natapos na akong yugto ng aking buhay, pero nagsisika pa rin akong makapagpatuloy. Isang puntos na napakahalaga sa atin, mga bata. Tandaan niyo itong unang puntos. Para makapagpatuloy kayo, kailangan malinaw sa inyo ang pupuntahan niyo. Lagi sa ating tinatanong, anong gusto mo sa iyong paglaki? Naalala ko noon, kinder ako noon eh. Okay, anong gusto mo sa iyong paglaki? Sabi sa isa naming kaklase, sabi niya, paglaki ko po, kapag laki ko, gusto ko maging isa sa mga Noro-Honor. Ang daming Noro-Honor ka ako ha. Isa na siya doon, isa sa mga Noro-Honor. Sikat na sikat pa noon si Noro-Honor. Huwag niyo na itanong kung anong year yon. No? Year namin yon. Kinder ako noon. No?
Anong ibig sabihin yan, mga bata? May aim. Kailangan malinaw sa iyo. Kapatid, kabataan, kayong mga nagka-college, magsimula kayong maging visionary. Iba yung simpleng pangarap kisa sa may pangitain sa buhay. Meron akong kaklase, mga kapatid, ngayon, naging kaklase ko nang ako'y high school, first year, elementary then high school. Simple lang siya. Pero ang gusto niya, tuwing dumadaan kami sa isang cafeteria, sabi niya, maglalagay ako niyan pagdating ng panahon. Alam niyo mga kapatid, meron siyang maliit na company ngayon. No? Meron na siyang mga restaurant ngayon. Dire-diretso yung aim niya. No? Ibig sabihin, dapat malinaw yung pangitain. Mag-aral kayo, hingiin nyo sa Diyos ang pangitain. Ang pangitain, hindi yan ibinubunga ng pangarap lang. Tandaan niyo yan. Sino sa inyo ang nagpipray? Pakitaas ang kamay. Una, makikita nyo ang pangitain sa prayer. Hingiin nyo sa Diyos. Anumang pangarap mo na hindi mo hiningi sa Diyos, pangarap lang talaga yan. Dahil pag sinabi mong pangitain, lagi ang nanggaling sa Diyos. Kung ang sinasabi mong pangitain ay hindi naman galing sa Diyos, pangarap lang yan. No? May mga taong nakakarating sa kanilang pangarap, pero iba yung nararating ang pangitain dahil pag sinabi mong pangitain, nagpapakita rin ito sa iyo ng pagbuo ng iyong pagkatao. Maraming tao ang inabot ang kanilang mga pangarap, pero pagdating sa yugtong yon, malungkot. Di po ba? Nakarinig na kayo niyan? Ay, hindi nyo pa alam yan dahil wala pa kayo doon. Pero sa karanasan ng buhay ko, maraming tao ang nangarap at pagdating niya doon sa pinangarap niya ngayon, pagpunta niya doon, parang hungkag pa rin yung kanyang buhay. Pero wala akong nakakita ng pangitain at pagdating niya doon sa kaganapan ng pangitain ay walang satisfaction. Lahat ng nakatupad ng pangitain ay may pagdiriwang ng buhay. Alin ngayon ang pipiliin niyo, mga kabataan? Pangitain o pangarap? Ang pangitain ay nakukuha yan lang yan sa panalangin. Ipanalangin mo kung ano ang plano sa iyo ng Diyos sa iyong buhay. Salamat po sa background. Talagang madrama itong sinasabi ko. May background. Anyway, joke lang ho, joke. Naintindihan natin? Kung gusto mong magkaroon ng kahulugan ang iyong buhay, hingiin mo ang pangitain. Pero hindi ito madali. Sa pangitain, kailangan mo ng sinasabing focus. May mga taong nakakakita ng pangitain. Pero ang problema, nabibigo sila na abutin yon dahil wala silang focus. Nais ko sa inyong magbigay ng illustration na ilang tao sa Bible na nakakita ng pangitain, kaso yung pangitain na yon ay nasayang sa kanilang buhay. Unang-una, siguro, kaya kinuha ko, maraming tao sa Bible, pero kinuha ko yung karakter na ito dahil siguro walang hindi nakakilala sa inyo kay Haring Solomon. Kilala niyo ba si Haring Solomon? Mali pala ako ng akala. Akala ko lahat nakakakilala kay Solomon. Yung nagbabasa ng Bible, sa Old Testament particularly, si Solomon, mga kabataan, siya yung third king. Third king ng Israel. Siya yung pangatlo. Mula kay Saul, kay David, then si Solomon. Alam niyo, bago naging hari si Solomon, lahat ng kayamanang makukuha ng kanyang tatay na si David. Lahat ng na-accumulate na kayamanan ni David, ibinigay lahat kay Solomon. Imaginein mo yan.
Ibig sabihin yung mga iba niyang mga kapatid na napakarami, tira-tira na lang ang ibinigay ni David. Mayayaman pa rin sila. Pero tira-tira na lang. Pero yung yung bulto ng kayamanan ibinigay kay Solomon. Ganun siya inihanda. Sino sa inyo dito ang mayaman? Pakitas ang kamay. Nakakita ka na ng, sino dito ang nakakaalam ng 1 kilo? 1 kilo. 1 kilo, weight. Alam niyo ba ang 1 kilo? Mabigat na ba yon? Ilang kilo ang 1 tonelada? Ha? Guess. Ha? Ilan hong kilo ang 1 tonelada? Tone. 1 ton. 1 ton. 1 ton. 10,000 kilos. Tama ba yon? 10,000 kilos. Tama. 10,000 kilos o 1,000 kilos? 1,000 kilos. 1,000 kilos. Hindi niyo ba alam, si Solomon meron 6,000 tons na ginto? Imaginin mo nga yan. Kaya nga nang nagpagawa siya ng templo, yung dingding ng kanyang templo, kinulapulan niya lahat ng ginto. Kaya sa tuwing umaga, pag sumisikat ang araw, hindi mo daw manonotice ang sikat ng araw, kundi yung kintab ng templo ni Solomon. Ganon kayaman si Solomon. Ganon siya inihanda. Alam niyo kung bakit siya inihanda si Solomon? Hello? Kaya inihanda si Solomon dahil may plano sa kanyang Diyos na siya'y maghahari at pagpapalain siya ng Diyos habang sumusunod siya sa Diyos. Siya'y ibabantog ng Diyos. Maganda yung simula ni Solomon. Mayaman siya, humingi siya ng kayamakan, ng karunungan sa Diyos. Siguro nakita niya na napakayaman niya na. Sabi niya na lang sa Panginoon, Lord, wisdom na lang. Mayaman na siya, nirigaluhan pa siya ng wisdom ng Panginoon na wala pa daw na naging hari sa buong kasaysayan ng Israel na kasindunong ni Solomon. Ganun siya, katindi. Inihanda siya ng Diyos for the great purpose. At ang purpose na yon, makita niya na mapapangalagaan ang buong kaharian ng maayos. In short, si Solomon nagsimulang napakaganda. You know, it's so easy to start right, but it is difficult to finish right. Nakita natin ito kay Solomon. At the end of Solomon's life, hungkag yung kanyang naging kaharian. Right after his death, na-divide ang kingdom dahil hindi niya napangalagaan ng ayos. Alam niyo, may mga kabataan na magaganda ang dream. Sino dito ang gustong maging scientist? O wag na lang. Yung mas mababa na lang. Astronauts. Mataas pa rin ba? Ano ba ang dapat? Doctor. No, may mga nangangarap maging doktor, engineer. No? Sino dito nangangarap maging teacher? Maging lawyer. Maging architect. Architect, ha? Architect. Ano ang kinakuha mo, Sarah? Forestry. Sino magtitake dito ng course sa forestry? Science. The forestry. Sino dito ang gusto magpastor? Grabe naman, oh. Ayun talaga, oh. Grabe naman. Dadaya nyo naman. Grabe naman. Bakit ayaw niyo magpastor? Bakit ayaw niyo magpastor? Sige nga. Mahirap kasi, no? Hindi magandang buhay. Pag pastor na kayo, pag time na yun, nailaban na namin ang karapatan, mayayaman na kayo. Okay na, nag-G12 na kasi ang mga pastor sa panahon na yon.
Yes. Wala nang pastor na, ibubunga ang church na ito na hindi G12. Antindi nun. Ibig sabihin, hindi nyo nadaranasan yung hirap na dinanas namin. Mga kapatid, ang gaganda ng pangarap natin, di po ba? Sino ang nangangarap dito ng pinakamagandang pangarap? Simple lang, pero maganda, marangal, kaminero. Ayaw nyo? Kaminero? Yung naglilinis diyan sa sa Calabarzon, yung nagtatabas ng mga damo. No, naglilinis ng kalye, kaminero. No? Nagtatabo ng mga lubak-lubak. Nagsisemento ng daan, kaminero. Sino ang ayaw noon? Alam nyo, mga bata, ang ganda ng mga pangarap nyo. Doctor, scientist, astronaut, ano pa ba? Artista. Sino dito ang gustong maging isa sa mga Kim Chiu? Nako, nangangarap. Sabi ng iba, pigil na pigil eh. Isa sa mga Kim Chiu. Na? Pero alam nyo, ang malungkot, kung gusto nyong maabot yon, magkaroon kayo ng focus. Babae, kung gusto mong makatapos sa pag-aaral, huwag kang magpabola. Tabihan ka lang, kinilig ka na, ay naka, huwag kang magpabola. At bago ka magpaligaw, paalam ka naman sa tatay at nanay mo. Hindi yung patago-tago kayo sa tabi, doon-doon lang. Maging kayong desente. Mga lalaki naman, huwag kayong magmadali. No? Sino dito ang lalaking tatlo ang girlfriend? Siyempre, walang magtataas, mabubuking, baka kasama yung girlfriend eh. Alam nyo, yung mga diversion na yan, ako, ang instruction ko, lagi sa mga anak ko, okay, if you are going to take that path, see to it na hindi yan sagabal sa iyong pag-unlad. No? Siguraduhin mo na hindi yan sagabal sa iyong pag-unlad at sa pagganap ng iyong pangitain. No? Bagkos maging instrumento mo yan upang lalong higitan mo ang pangarap mo, maabot mo yan. Pero kung yan na ang naging hindrance, no? Na inaasahan ka ng nanay mo na nasa loob ng paaralan, naubos mo na pala sa isang linggo lahat ng sinihan dahil lagi mong sinasabi sa nanay mo, araw-araw ka may project. Yun pala, pinaproject mo yung boyfriend mo. No? Pagsisisihan mo yan. Pagdating ng panahon, luluha ka ng pako. No? Luluha ka ng dugo. Alam nyo, may ikinasal ako one time. Sabi ko, bata pa, ba't naman kayo magpapakasal na ang bata nyo pa? Pastor, nakalimot ho kami. Ano nakalimot kayo pero nakagawa kayo? Grabe namang limot yan. Nakabuo ang limot. Nakakatakot ka naman kako makalimot. No? Anyway, nakalimot daw. O kako, napaghandaan nyo na ba? Oho, pastor. May naipon man lang ba kayo? Oho, pastor. Magkano na bang naipon nyo? Hindi ko pa po alam. Bakit? Nasa alkansiya pa po. Ha? Ano kayo, magbabahay-bahayan? Aba, mga bata, pinaplano ang bukas. Amen? Para maabot ninyo yan, manatili kayong may focus. Kung kayo man ay may kukuning bagay sa daan ng inyong paglakad, papunta sa inyong pangitain, siguraduhin nyo na ang kinukuha nyo yung bagay ay makatutulong sa inyo upang higit na mahigitan nyo ang pagdating, abutin yung inyong pangarap.
Focus, napakaganda. Ganon ang ginawa ni Pablo. Marami siyang ginagawa. Sabi nga sa banal na kasulatan, si Pablo ay tent maker. Gumagawa siya ng tent. Gumagawa siya ng tent upang maibenta niya yon, upang matustusan yung kanyang target na pupuntahan. You get the point? Hello? Nagte-tent making si Pablo upang maipagpatuloy niya na matupad at maabot yung kanyang pangitain. Ganon din kayo. Kung sakali sa daan ng inyong pag-abot ng inyong pangarap, may gusto kayong isama na tao sa pag-abot noon, siguraduhin yung kasama nyo ngayon. Hindi yan yung pipigil sa inyo. Kung yung boyfriend mo o yung girlfriend mo ang pipigil na sa pagdating sa pangarap mo, iwan mo yan. No? Huwag kang magsama ng uod sa iyong pangarap, bubulukin ka niyan. No? Ang boyfriend o girlfriend na nagpipigil sa iyo, no? Na nagbubulok ng iyong pangitain, uod yan. O, sino dito ang may mga boyfriend na uod? O, mga babae, sino dyan ang may boyfriend na uod? O, ayaw aminin. O, sino lang dyan ang may girlfriend na uod? No? Huwag kayong magpapaligaw sa uod. Siguraduhin nyo, ang kasama nyo tao. Matino, papunta sa pangarap nyo. Ganon si Pablo. Natapos niya ang kanyang pangarap dahil lahat ng binibitbit niya sa daan ng kanyang paglalakbay papunta sa kanyang pangitain, makakatulong sa kanya. Ganon din ang gawin natin. Ano ang dapat mong bitbit na unang-una? Unang-una, mga kabataan, ay ang habilin sa inyo ng inyong nanay. Ano ang sinasabi sa inyo ng nanay at tatay pag aalis? Ha? Ingat kayo. Mag-ingat kayo. Amen? Kapag papasok sa paaralan, mag-ingat ka sa iyong pag-aaral, mag-ingat ka sa iyong paglalakad, mag-ingat ka sa mga gagawin mo upang matapos mo ang mga dapat mong gawin. At malesen ang inyong mga mali. Pangalawang napakahalaga ay yung advice. Hinuli ko ito dahil ito yung mas pinakamahalaga. Yung advice ng banal na kasulatan, makilala mo ang Diyos. Sino sa inyo dito ang nakakakilala na sa Diyos? O kumikilala na sa Diyos? Pakitaas ang kamay. Praise God, ang dami nyo na. Alam niyo, ang pagkilala sa Diyos ay pagbigay sa Kanya ng tamang panahon. Itong ginagawa niyo dito, hindi ito sayang. Ang aral na makukuha niyo dito, hindi niyo makukuha sa disco house. May disco pa ba ngayon? Wala na, no? Sorry. Panahon yata namin yon. Ano na ba ngayon? Ha? Bar. Sa mga bar. No? Sa mga cafe, sa internet cafe, sa mall, yung mga aral na nakukuha nyo dito. Mga kabataan, sa tuwing may ganitong pag-iipon, pahalagahan nyo yon. At sa tuwing nangangaral sa inyo ng salita ng Diyos, pakinggan nyo yon. Do not take it for granted. Alam nyo kung bakit? Anuman ang nakukuha nyo ditong aral, kung ipamumuhay nyo yan, tiyak na mapapanuto ang buhay nyo. Maaayos yan. Ang lagi kong bilin sa anak ko, tuwing lalabas ng pintuan, alam yan ng mga anak ko, huwag kang makalimot manalangin sa Diyos. Anuman ang gagawin mo sa araw na ito, huwag mong kakalimutan ang Diyos. Sino sa inyo dito nakarinig ng news, nakakita sa TV ng news na kabataan sinaksak sa UPLB? UPLB yun, ano?
Anong ginagawa ng kabataan na yon? Pauwi lang, sinaksak, tinadtad ng saksak, patay. Tingnan nyo. Akala nyo UP lang yon? Kahit sa lahat ng lugar, hindi mo sigurado ang safety mo. Di ba? Ngayong panahon na ito, amen po ba? Napakadelikado ngayon sa mga daan. No? Diyan lang sa likod ng sinang mahilig sa inyo magtambay sa likod dyan ng cultural? Ha? 12:30 in the morning. One time umuwi ako galing kami dito sa council meeting. Ako'y nalungkot. Mga kabataan doon, parang kagigising pa lang. Preskong presko ang poporma. May mga kadate. See? Ewan ko kung anong ginagawa nila doon. Ganun ba? Yun yung mga taong walang focus, walang direksyon, nakakaawa, napapariwara. Alam nyo, mapipigilan kayong mapariwara kung lagi nyong inuuna sa puso nyo ang Diyos. Dahil ang Diyos ang magtuturo at magbibigay sa inyo ng konsensya na huwag nyong gawin ang mali. Tama po ba? Totoo yan. Wala pa akong nakitang bata o kabataan na malapit sa Diyos na napariwara ang buhay. Lagi siyang napapaayos. Itong dalawang ito sa gabing ito ang nais kong ibilin sa inyo. Si Paul, nagisiyang matagumpay sa pagtupad ng pangitain. Sabi niya, I keep running towards the goal. No? Bawat yugto, matagumpay siya. Alam mo kung bakit? Hindi niya nakakalimutan ang aral ng kanyang mga magulang. Sabi niya, I am a zealot. Ano ang zealot? Anong zealot sa Tagalog? Ang zealot, mga kapatid, yung talagang kung sa ito'y matatag, hindi mo siya pwedeng tinagin doon sa kanyang prinsipyo. That is a zealot. Yan ang ekspresyon ng isang zealot. Kapag siya may pinaglalaban, mamamatay siya doon sa pinakikipaglaban niya. Zealot si Paul sa mga itinuro ng mga guru niya, ng kanyang mga magulang. Pinapahalagahan niya yun hanggang kanyang katapusan ng kanyang buhay. Pangalawa, ang pinakabala niya sa puso niya, ang pagkakilala niya kay Jesus na kanyang Panginoon. Dalawa lang ito napakahalaga. Huwag mong kalimutan ang advices ng iyong magulang, ang inyong nanay at tatay. Huwag mong higit nakakalimutan ng Diyos sa mga paglakad mo sa buhay mo. Sa gayon, aasenso ka. Bago ako magtapos, nais kong magkwento sa inyo ng maikling kwento. Totoo itong pangyayari sa buhay. May isang estudyante noon, na bata pa mula grade 1, alam mo, ang tsinelas niya ay balat. Pumupunta siya sa school, ang tsinelas niya ay laging balat ng kanyang paa. Alam niya, balat ng kanyang paa, nakapaa. Mahirap siya. Ang kanyang uniform, pag uwi niya sa bahay, lalaban niya, isusuot niya uli kinabukasan. No? Ang kanyang bag, inabot ng grade 6. Bag niya pa rin. Can you imagine that kind of student? Yung kanyang bag, hanggang grade 6 na siya noon. At yung kanyang tsinelas, paa niya lang. Hindi, wala siyang tsinelas eh. Yung kanyang uniform, nang mag-grade 1 siya, mag-grade 2, hanggat hindi pumulandit yung kanyang tiyan, dahil malaki na siya, hindi niya rin pinapalitan. Ganon siya kahirap. Sino dito sa inyo ang estudyanteng taon-taon iba ang bag? Wala na namang aamin. 3 months pa lang, iba na ang bag nyo eh. No? Sa kanya hanggang grade 6, yung pa rin ang kanyang bag. Alam nyo yung bully? Bully. Bayong, parang bayong na may ganon. Yun ang bag niya hanggang grade 6.
No? Pero nakatapos siya ng napakatagumpay, naging siyang professor ng Harvard University. Wala siyang baon na katulad nyo. Hindi siya nagbabaon. Minsan nga hindi siya nanananghalian. Pero later on, naging siyang professor ng Harvard University. Naging siyang Senate President. Muntikan pang maging presidente ng Pilipinas kung hindi lang, no, niloko yung mga Pilipino. Tayo ng mga Pilipino, madali tayong lokohin eh. Ay, mamamatay na yan. Eh, hanggang ngayon, buhay pa oh. Alam mo kung sino siya? Si Salonga. Si Jovito Salonga ay anak ng pastor na napakahirap. Barong-barong ang tirahan noon, ang kanilang sala, yun na rin ang kanilang kusina, yun na rin ang kanilang kwarto. Imaginin mo yan? Pero ngayon, sino ngayon si Jovito Salonga? Simple lang. Pamangkin niya lang naman si Lea Salonga. See? Na isa na ring sikat. Bakit? Nagkaroon siya ng focus. Ang sabi niya lagi, tapat siya sa binibilin sa kanya ng kanyang magulang. Totoo sa kanya ang salita ng Diyos. Bukas, babalik kayo sa dati nyong routine ng buhay. Huwag nyo sanang makalimutan. Magkaroon kayo ng pangitain. Magkaroon kayo ng focus. Lumaban kayo. Dahil ang buhay ay paligsahan. Magandang gabi po. God bless. Okay, sinong na-bless sa message si Pastor? Ako, na-bless ako dun. Sobra akong na-bless dun. Okay. Sino sa inyo yung mga cell group leaders? Taas ang kamay. O, punta kayo dito sa unahan. Lahat ng cell leaders, punta sa unahan. Dami nyo na pala. Ayan. Ngayon, yung mga cell members nila at yung mga cell leaders ay magkakaroon ng groupings. Okay, ano? Ayan, mag-groupings muna yung cell members ng bawat cell leader, tapos hintayin nyo kung anong sasabihin sa inyo ng inyong cell leader. Maliwanag? Ayan, sige, salamat. Pwede na kayo mag-groupings. Magsama-sama na yung mga cell members ng cell leader ninyo. Okay lang na tumayo. Sige na. Huwag na kayo mahiya.
tayo po tapos na sa ating pananalangin. Tayo maaari nang bumalik sa ating mga dating pesto at pakiayos po ng mga upuan. Inaanyayahan na po ang lahat na magsiupo na po sa kanilang dating upuan at punan po natin yung mga monoblock na kung saan po tayo nakaupo kanina bago po tayo magpatuloy sa ating gawain. At tayo po ay inaanyayahan para sa offering. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Naanyayahan po ang lahat para sa paghahandog. Huli. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo para po sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na pinagkaloob niyo po sa bawat isa, Panginoon, at sa mga handog po, Panginoon, na nandito po, Panginoon, sa inyong harapan. Panginoon, maraming salamat po sa lahat po ng handog, Panginoon, at ng salapi, Panginoon. At maraming salamat din po, Panginoon, sa lahat ng naghandog ng kanilang buhay sa inyo.
Maraming salamat po, Panginoon. At patuloy po kami na nalangin, Panginoon, na patuloy niyo pong puspusin ng bawat isa ng inyong pagpapala para po, Panginoon, para po ang kanilang mga buhay ay maging kalugod-lugod po sa inyong harapan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sa sandaling ito, yan. Yan, inaanyayahan ko ang bawat isa na i-push yung upuan sa papalikod at tayong lahat ay tatayo dito sa center aisle. I-push natin lahat yung upuan papalayo. Pakiangat natin ng konti yung upuan para hindi masyadong maingay. Okay, pwede na yan. Yan. Ngayon, pumunta tayong lahat dito sa unahan. Sa ating pag-awit ngayong sandaling ito, at sa sandalingang ito, hindi lang tayo basta aawit. Kundi aawit tayo na may pagpupuri pa rin sa ating Panginoon sa pagpapasalamat natin sa lahat-lahat na Kanyang ginawa sa buhay ng bawat isa sa atin. At this moment, i-take natin to bilang opportunity na makikipag-usap tayo. Tayong dalawa lang sa pagitan ng ikaw at ako, ang Diyos at ako. Sabi nga, ngayong sandaling ito, ay makikipag-usap ako sa Diyos. Ay makikipag-usap ako sa Diyos. Walang iba na maaaring umistorbo sa akin Walang ibang maaaring makaistorbo sa akin. dahil kausap ko Dahil kausap ko ang pinakamahalaga ang pinakamahalaga sa buhay ko. sa buhay ko. Ngayon nga, aawit tayo na may pagpupuri sa ating Panginoon. Yes, Lord. Yes. Ating awitin, take me to that place. Take me to the place, Lord, where there's nothing else but me and you, longing for your presence. I know that you're calling me to you. Here I stand and long for your embrace. Nothing else. Nothing else could ever take your place. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Yes, Lord. Take me to the place. Take me to the place, Lord, where there's nothing else but me and you. Longing for your presence. Longing for your presence. I know that you're calling me to you. Here I stand and long
Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Yeah. We worship you, oh Lord. Patuloy nga natin itaas ang ating kamay kasama ng ating pagpupuri sa ating Panginoon. Yes, Lord. And long for your embrace, nothing else. Nothing else could ever take your place. Bilang mga kabataang Kristyano, gamitin natin, Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for the last time. Come, Holy Spirit, His Spirit, fall in His place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Yes. Ating iyuko lahat ang ating mga ulo, tanda ng ating paggalang sa harapan ng Diyos. Salamat o Diyos sa iyo dahil sa mga kabataang ito itinuturo mo ang tunay na diwa ng pagsamba. Sa kanilang pagyuko ng kanilang mga ulo sa harapan mo o Diyos, tanda ng kanilang paggalang at pagkilala na ikaw ang Diyos na kataas-taasan, na kami ay alang-alang tumingala ng iyong kabanalan, ngunit pinaging dapat mo sa iyong harapan. Iyuko mo po, O Diyos na aming Ama, ang iyong mapagpalang mukha sa mga kabataang ito. Idampi mo po ang iyong mapagpalang mga kamay sa kanilang mga ulo at pagpalain mo ang bawat isang kabataan na narito at ipagkaloob mo sa kanila ang pananampalatayang banal na nagmumula sa iyo. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin sapagkat hindi ka nagsasawa na tawagin kami, himukin kami upang sa aming mga buhay ay makilala ka na ikaw na Diyos na tagapagligtas, Diyos at Panginoon ng buhay.
na dapat naming sundin. Pagpalain mo po ang mga kabataang ito, na lubusan nga sa iyong makakilala at ang kanilang buhay ay maging instrumento mo ng pag-akay pa ng maraming tao na dalhin sa iyong kaharian. Kaya Ama, ilagay mo po kung gayon sa kanilang mga puso ang marubdob na paghahangad na masunod ang iyong kalooban sa kanilang mga buhay. Sa kanilang pag-uwi, O Diyos, ingatan mo po sila. Ikaw ang bumalot sa kanila ng mapagpalang dugo ng aming Panginoong Jesus. Balutin mo ang bawat isa sa amin ng mapagpalang dugo ni Jesus upang ang anumang gagawing pantutudla o pangungutya ni Satanas sa buhay ng bawat isa sa amin, anumang gawin na pananakit ni Satanas, ay hindi makarating sa amin, kundi bumalik sa mga taong ginagamit niya. Nang makilala na nila, Panginoon, na sila'y iyong mga anak na iniingatan. Dakilang Diyos, itago mo ang mga kabataang ito sa mapagpala mong kamay. Nang sa gayon hindi sila makaagaw kailanman ng kaaway. Hubugin mo sila. Pagpalain mo, O Diyos, ng patuloy ang youth worship na ito. Pagbungahin mo ito hanggang mag-itong isang matatag. At maging kultura ng pagsamba ng mga kabataan ang gabing ito. Kaya Ama, sa iyo namin ipinapahayag ang aming pagpupuri, ang pagdakila sa iyo, ang pasasalamat sa iyo. Gawin mo rin pong pagpapala ang mga kabataang ito sa kanilang mga tahanan. Gawin mo silang huwaran ng kabaitan, ng pagsunod at ng kasipagan, na maging ang kanilang mga magulang ay makakuha sa kanila ng pagpapalang nagmumula sa iyo. Kung gayon, O Diyos, igawad mo sa kanilang iyong makalangit na bendisyon. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, humayo kayo. Paliwanagin ng Diyos na ating Ama ang kanyang banal na mukha sa inyo at ingatan niya kayo. Sa inyong paghayo, patuloy niya kayong patnubayan at pangunahan at panariwain niya sa inyong mga puso lagi sa lahat ng panahon ang kaligtasang inyong tinatamasa sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Samahan kayo, turuan kayo, ingatan kayo ng presensya ng banal na Espiritu sa pangalan ng nag-iisang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. 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 Magandang gabi po sa inyo. Salamat sa Panginoong Diyos. Praise God. Mga kabataang lalaki, tulong-tulong ho tayo pagbalik ng mga benches. Ano po? Bago tayo bumaba. Thank you very much. Madali lang po yan. Mga 5 minutes lang ho yan. Yung kung bababa yung ibang mga kabataan para magmerienda ay kung bababa po yung mga kabataan, alalayan po ng kanilang mga cell leader. Ano po? Ganun din, bukas po. Hello? Hello? Invited kayo lahat sa worship service. Ang worship service ay magsisimula po ng 8 o'clock in the morning. Invited po kayo para maabot nyo rin. Napakaganda po ng Sunday School ng ating mga kabataan dito. Thank you very much po. God bless. Hello? Can you please, Jetro, paki-turn off. Pakisara, patay.
My God is... Go, hello. Hello. Chod.